Ang buhay ko ba ay isang nicho ng mga patay? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 23, verses 27 to 32, and I read it for you. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you are like whitewashed tombs, which on the outside look beautiful, but inside they are full of the bones of the dead and of all kinds of filth. So you also on the outside look righteous to the others, but inside you are full of hypocrisy and lawlessness. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you build the tombs of the prophets and decorate the graves of the righteous, and you say, if we had lived in the days of our ancestors, we would not have taken part with them in shedding the blood of the prophets. Thus, you testify against yourselves that you are descendants of those who murdered the prophets. Fill up then the measure of your ancestors. Kapag po nakakakita tayo ng isang nicho, maayos man ito sa labas, alam nating may isang bagay na hindi natin nakikita. Ang nasa loob nito ay wala ng buhay. Sa Ebanghelyo ngayon, ginamit ni Jesus ang larawang ito upang ilantad ang pagkukunwari ng mga eskriba at pariseyo. Sinabi niya, para kayong mga libingang pinaputi, maganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng mga buto ng patay. Ang buhay ko ba ay isang nicho ng mga patay? Maaring maayos ang tingin ng ibang tao sa atin. Maaari tayong mukhang mabuti, relihiyoso at aktibo sa ating pananampalataya. Ngunit ano ang tunay na kalagayan ng aking puso? Baka may bahagi ng ating buhay na unti-unti nang namamatay. Maaring buhay ang katawan, patay ang puso. Buhay ang ating pananampalataya sa panlabas, ngunit nanlamig na ang relasyon natin sa Diyos. Kaya ang tanong ni Jesus sa atin ay hindi lamang ano ang nakikita ng ibang tao sa iyo. Ang tanong niya ay ano ang nakikita ko sa iyong puso. Buhay pa ba ang ating pagmamahal sa Diyos? Buhay pa ba ang ating pananampalataya? Buhay pa ba ang pagnanais nating gumawa ng mabuti? Minsan mas pinahalagahan natin ang panlabas na anyo kaysa sa tunay na kalagayan ng ating puso. Gusto nating magmukhang mabuti sa harapan ng tao, ngunit nakakalimutan nating ang Diyos ay tumitingin sa kalooban. Kung may bahagi ng ating puso na namatay, hindi pa huli ang lahat. Ang Diyos ay Diyos ng buhay. Kaya niyang buhayin muli ang pusong nanlamig. Kaya niyang ibalik ang pusong lumayo. Kaya niyang baguhin ang pusong matagal nang sarado sa Kanya. Kailangan lamang nating maging tapat at lumapit sa Kanya. Ang buhay ko ba ay isang nicho, maganda sa labas, ngunit patay sa loob? O isa ba akong taong tunay na buhay sa Diyos, may pusong marunong magmahal, magpatawad at magbalik loob? Huwag nating gugulin ang buhay sa pagpapaganda ng ating panlabas na anyo. Mas mahalaga na buhay ang ating puso sa harapan ng Diyos dahil ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang mukhang buhay. Siya ay tunay na nabubuhay kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, buhayin mo ang aming mga pusong nanlamig. Linisin mo ang aming kalooban at ibalik mo sa amin ang tunay na pagmamahal sa iyo. Naway maging buhay kami kay Kristo, hindi lamang sa panlabas, kundi sa aming puso at buong buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.